Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais ko, maging malinis ka." Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay hawak. May mga sugat na madaling makita, tulad ng sugat sa balat, sugat sa katawan, sugat na may dugo at peklat. Ngunit meron ding mga sugat na hindi nakikita, tulad ng sugat ng pagkabigo, ng pagtataksil, ng kalungkutan, ng pagtanggi, sugat ng kasalanan. At kadalasan, ang mga sugat na hindi nakikita ang siyang pinakamahirap pagalingin. Maraming tao ang nabubuhay na tila maayos sa paningin ng iba, ngunit may mga sugat na matagal nang itinatago sa kanilang puso. May mga taong nakangiti, ngunit sugatan. May mga taong matagumpay, ngunit malungkot. May mga taong kasama ang marami, ngunit nakakaramdam ng matinding pag-iisa. At marahil kung magiging tapat tayo sa ating sarili, may bahagi rin ng ating buhay na nangangailangan ng paggaling. May bahagi ng ating puso na tila naghihintay na mahawakan ng Diyos. Ito ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Pagkababa ni Jesus mula sa bundok, matapos ang kanyang dakilang pangangaral, isang ketongin ang lumapit sa kanya. Sa panahon ni Jesus, ang ketong ay hindi lamang sakit. Ito'y sentensya ng pag-iisa. Ang isang ketongin ay tinuturing na marumi. Hindi siya maaring lumapit sa ibang tao. Hindi siya maaring makihalubilo sa komunidad. Hindi siya maaring makisama sa pagsamba. Sa madaling salita, hindi lamang katawan ang nasira, pati dignidad, pati relasyon, pati pag-asa. Isang buhay ng pag-iisa at pagtanggi. Kaya nang lumapit ang ketongin kay Jesus, marahil dala niya hindi lamang ang kanyang sakit, kundi pati ang lahat ng sugat ng kanyang pagkatao. At sinabi niya, "Panginoon, kung ibig mo, mapalilinis mo ako." Napakagandang panalangin. Maikli, simple, ngunit puno ng pananampalataya. Hindi niya sinabi, "Kaya mo ba?" Dahil alam niyang kaya ni Jesus. Ang tanong niya ay, "Ibig mo ba?" Hindi niya pinag-aalinlangan ang kapangyarihan ni Jesus, ngunit tila nag-aalinlangan siya kung karapat-dapat pa ba siyang mahalin. At hindi ba't marami rin sa atin ang ganito? Naniniwala tayong makapangyarihan ng Diyos. Ngunit minsan, duda tayo kung mahal pa niya tayo. Alam nating kaya niya tayong patawarin. Ngunit duda tayo kung karapat-dapat pa ba tayong patawarin. Alam nating kaya niya tayong pagalingin, ngunit duda tayo kung nais niya tayong pagalingin. At dito nangyari yung isa sa pinaka magandang tagpo sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, "Ibig ko, luminis ka." At pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ang ketongin. Napakalalim.
Dahil ayon sa batas noon, ang humawak sa ketongin ay nagiging marumi rin. Kaya iniiwasan sila ng lahat. Walang gustong humawak sa kanila. Marahil matagal nang walang yumakap sa taong iyon. Matagal nang walang humawak sa kanya. Matagal nang walang nagpakita sa kanya ng pagmamahal. Ngunit si Jesus ay hindi umatras. Hindi siya natakot. Hindi siya nandidiri. Hindi siya umiwas. Hinawakan niya ang ketongin. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong kwento ng Ebanghelyo. Hawak. Dahil bago pa man gumaling ang kanyang balat, hinawakan muna siya ni Jesus. Bago pa man mawala ang kanyang ketong, ibinalik muna ni Jesus ang kanyang dignidad. Bago pa man mabago ang kanyang katawan, hinipo muna ni Jesus ang kanyang puso. At napakaganda nito. Dahil minsan ang pinakamalalim nating pangangailangan ay hindi solusyon kundi presensya. Hindi agad paggaling kundi may humahawak sa atin habang tayo'y sugatan. At yan ang ginagawa ni Jesus. Kapag tayo nalulumbay, hinahawakan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag tayo nawawalan ng pag-asa, hinahawakan niya tayo sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa atin. Kapag tayo'y naliligaw, hinahawakan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang awa. Kapag tayo bumabagsak, hinahawakan niya tayo upang tayo muling makatayo. At marahil ang pinakamalaking keto ngayon ay hindi sakit sa balat, kundi ang pakiramdam na hindi tayo mahal, na wala nang tumatanggap sa atin, na wala nang pag-asa para sa atin, na masyado na tayong makasalanan, na masyado na tayong nasira. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay malinaw na nagsasabi, walang ketong na hindi kayang hipuin ni Kristo. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng kanyang pagmamahal. Walang kasalanan na hindi kayang abutin ng kanyang awa. At narito yung pinakamagandang twist sa ating Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang himala ay ang paggaling ng ketongin. At totoo naman, ngunit may mas malalim pang himala. Ang tunay na himala ay ang katotohanang may Diyos na handang lumapit sa mga taong iniiwasan ng iba. May Diyos na humahawak sa mga taong ayaw hawakan ng mundo. May Diyos na tumatanggap sa mga taong tinanggihan ng marami. At hindi ba't iyan din ang nangyari sa atin? Ilang beses na tayong bumagsak. Ilang beses na tayong nagkamali. Ilang beses na tayong lumayo sa Diyos. Ngunit hindi siya napagod na abutin tayo. Hindi siya tumigil sa paghawak sa atin. Hindi siya umatras sa ating mga sugat. Sa halip lalo siyang lumapit. Kaya marahil ito ang tanong ng Panginoon para sa atin ngayon. Anong bahagi ng ating buhay ang nangangailangan ng paghipo ni Jesus? Anong sugat ang matagal na nating itinatago? Anong ketong ng puso ang kailangan nating ilapit sa Kanya? Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang paghawak o yung hawak. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay hindi malayong Diyos. Siya ay Diyos na lumalapit, Diyos na humahawak, Diyos na nagpapagaling. At kapag hinayaan nating mahawakan niya ang ating mga sugat, unti-unti niyang binabago hindi lamang ang ating kalagayan, kundi ang ating buong buhay. Pagnilayan natin, suriin ang sarili, ang ating puso. Anong sugat, takot o kahinaan ang kailangan nating ilapit kay Jesus ngayon upang pahintulutan siyang hawakan at pagalingin ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming bahagi ng aming buhay ang sugatan at nangangailangan ng iyong paghipo. Tulad ng kaitungin sa Ebanghelyo, lumalapit kami sa iyo ng may pananampalataya. Hawakan mo ang aming puso, pagalingin mo ang aming mga sugat, at ibalik mo ang aming pag-asa.
Turuan mo kaming maranasan araw-araw ang iyong mapagmahal na presensya at awa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.